Hello there, this is again Kuya P. And in this video ay magre-review tayo ulit ng abstract reasoning test. So, ano yung sunod na figure? Okay. So, meron tayong 5 items dito sa video na to and medyo madali sa una, then mas mahirap sa dulo. Okay, so let's start. Ano kaya yung kasunod dito? Ano yung nawawala dito or hinahanap? Okay, pwede nyo i-pause yung video and then try sagutan and i-compare yung sagot nyo sa magiging answer ko. Okay? So, I assume na may sagot na kayo. So, the answer for this item ay letter D or dog. Okay, so bakit kaya naging letter dog? Pansinin nyo muna tong mga points na to. Yung point na to, umakyat siya dito. So, napunta siya dito. Okay? Ngayon, nung napunta siya dyan, bumaba siya papunta dito. Then, nandito na siya. Yung point na to, bababa siya dito. Okay? Yun yung pattern. So, yung point dapat dito, sa part na to ay nandito, nakaturo. Okay? Pag ganyan. So, kaya yung sagot natin dito agad ay letter A at saka letter D. So, eliminate mo na tong B and eliminate mo na rin tong letter C. So, bakit? Kasi itong letter B, hindi naman siya pa-point or pa-tusok. Kasi A and dog lang yung patusok. So, bakit naman naging letter dog? Okay, kasi dalawa na lang yung pagpipilian mo na eliminate mo na yung dalawa eh, di ba? So, pansinin nyo naman, okay, assume natin na lapis yan or color yan. Yung kalahati niya ay nakapaloob, nasa loob. Sunod dito ay nasa labas. Yung kalahati ng, assume natin na color or pencil. Sa sunod niya ay nasa loob. Therefore, yung sunod dito ay nasa labas dapat. Okay? So, saan dyan yung nasa labas? Absolutely yung letter D. Kaya letter D yung sagot. I hope this item is clear. Next naman, for the number 2. Pause nyo muna, then try sagutan, then i-compare yung magiging answer nyo sa answer ko. Okay, so dito sa number 2, ang answer ay letter C. Okay, so bakit kaya letter C? Ano yung naging pattern ninyo kung C din yung nakuha ninyo? Okay? So, dito, bilangin natin yung ito, yung mga guhit. Okay? Meron ditong 1, 2, 3, 4. So, may 4 na guhit sa loob. Okay? Dito, wala pa. Hinahanap pa natin to. Dito naman ay may dalawa. 1 and 2. So, dito ay may 2. Okay? So, dito naman sa loob na may guhit ay isa. Okay? So, isa. So, sa ganyang pamamaraan, may pattern ka na nakikita. Diba? Kung pag ganito yung gusto mo, pwede naman 1, 2, 3. Dapat 3 yung x dito. Then, dito 4. Pwede rin naman yung bilang mo ay pag ganon. 4, then 3, then 2, 1. Okay, so dapat yung makikita mong guhit, okay, dapat in total 3. Okay, sa choices, ito 1, 2, then 3, then 4, 5, 6, 7. Ito ay 7. Tama, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung nasa loob, so hindi na to yung sagot. Letter B naman is 4. Same lang dito, di ba? 4 siya. Dito naman ay sobrang dami. Siyempre, ilan na kaya to? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, plus 5 dito. 10, 11, 12, then 12.
12. So, eliminate mo na rin to. Sobrang taas eh. 1 to 4 nga lang dito. So, ito 4, eliminate mo na rin to kasi hindi naman 4 o may 4 na dito. Ang hinahanap ay 3. So, ito, may 3 to. 1, 2, and 3. Therefore, letter C yung sagot. Now, let's move on dito sa pangatlong item. Pause nyo muna yung video and then try ninyong sagutan. So, I assume na may sagot na kayo. Kung ang sagot ninyo dito ay letter A, then we have the same answer. So, ang pattern ng item na to ay itong line. Okay, itong line. Itong line na to. Na hindi totally straight na line na ganyan. Parang meron siyang mga pagitan pa. Okay? So, mapapansin niyo na yung line na to ay umaakyat. Okay? Ng kalahati. So, nandito na siya, di ba? Akyat siya ulit ng kalahati. Pupunta yan dito. So, nandito na siya. Ibig sabihin, sa pinakaunang-unang process niya, galing siya dito. Bago siya umakyat sa kalahati dyan. Dito. Di ba? Kaya, ang sagot ay letter A. Kung ang pattern na tinignan ninyo ay itong mga bilog-bilog na to or yung bilang ng bilog, makikita nyo dito 2, then dito naging 3, then dito naging 4. Kada akyat ng mga line na to nadadagdagan ng isa yung bilog sa taas at nadadagdagan ng isang bilog yung baba. 3, tas dito naging 4, tas dito naging 5. So, ibig sabihin, dito ay may isang bilog, dito ay may 2 bilog. Tama, ganyan yung pattern. So, kung yan yung mga bilog na yan, titignan natin bilang pattern, eliminate mo na tong letter C. Okay? Pero hindi totally accurate na makukuha mo yung sagot pag yung mga bilog-bilog yung pinagbasihan mo. Bakit? Kasi tatlong item or tatlo sa choices or tatlong choices pare-parehas na ng number na may bilog. Sa taas, iisa. Sa baba, tagdadalawa. Okay? Ayan, 2 yan. So, mahihirapan kang makuha yung pinakatamang sagot. Pero kung unang makikita itong line na to, mas accurate yung sagot na makukuha mong letter A. Or accurate yung magiging sagot mo. Okay? Kasi itong mga bilog, parang pangpalito lang sila. Lalo na pare-parehas ng number of circles itong tatlong choices na to. Maliban sa C. I hope this item is clear. Okay, now let's move on to number 4 or the second to the last item. So, ang item na to ay medyo mahirap-hirap. Okay, kasi... Okay, sige. Sagutan nyo muna, i-pause nyo yung video, and play nyo ulit pag may sagot na kayo. So, I assume na may sagot na kayo. So, di ko muna sasabihin kung ano yung sagot dyan. Okay? So, tignan muna natin yung pattern. Okay? So, pansinin natin. Yung number ng diamonds dito ay 3, dito ay 4, dito ay 1. May nakita kayong pattern? Para makuha yung number of diamonds dito? Wala. So, hindi yun yung pattern. Ano pang pwede nyong pansinin? Try naman natin yung number ng side ng mga shapes. Ito ay 3. Ito ay 4. Ito ay, assume natin na 1. May pattern kayo nakikita para makuha yung number ng side dito? Wala din. Okay? So, lagyan din natin yung red dito. Number of diamonds. So, wala. Walang makatinong pattern kung paano kunin base sa mga given na figure para makuha tong question mark na to. Okay. Ngayon naman, ang pattern talaga dito ay criteria kung paano makuha yung sagot dito.
What does that mean? Or what does it mean? Hirap mag-English siya. So, ganito. May shape ka dito. At kung papansinin ninyo, itong shape na to ay shaded. Okay? Shaded siya. Yung diamonds na nasa gilid niya, shaded din. Shaded. Galing ko mag-shade, diba? Dito, may shape ka. Then, yung diamonds sa gilid niya, walang shade. Wala tong shade, wala din silang shade. Dito, wag mo na natin pansinin. Pansinin mo na natin yung criteria kung paano. Ano yung tama? Ito ay may shade. Ito rin ay may shade. Ganon. Ganon yung criteria ng tama base sa given. Walang pattern na sunod-sunod-sunod. Okay? Kasi number nga, wala, di ba? Walang kabuluhan. Kung yung diamonds na yan, or kunwari, 2, 4, then dapat dito 6, tapos dito dapat 8 ang makikita. Or di naman kaya 1, 2, 3, dapat 3 dito. Or, tapos dito dapat 4 yung number of diamonds. Or di naman kaya yung side ng mga shapes. Diba? Dapat dito, kunwari dito ang side ng shape ay 3, then dito 4, then dito kunwari 5. Dapat dito 6. Diba? Wala kang makikitang pattern. Kundi gagawa tayo ng criteria, ano yung tama. So, dahil may criteria na tayo, ano yung criteria natin? Unang-una, pag shaded yung shape, shaded din yung diamond. Pag hindi shaded yung shape, hindi rin shaded yung diamond. Isa na yun sa criteria natin. Okay? Lagay tayo dito, isa. Talagang nagsulat pa talaga siya. Isa na yon, shaded or hindi shaded. Ang pangalawang criteria natin ay ganito. Mapapansin ninyo, yung number of diamonds sa gilid ay yun yung number of side. Ito, nagsulat na tayo ng side. Dito ay may isang side, 2, 3. 3 sides. Itong triangle. So, 3. Tatlo din yung diamonds niya sa gilid. Dito ay may 4 na sides. Diba? Ito, 4. Then, may 4 din na diamond. Dito, wala. Kasi wala nga tayong makitang pattern. Dito, assume natin na isa lang yan na buo na side. Kunwari, side na isa yan. Kunwari lang, pero hindi talaga isa yung side ng circle. May side ba yan? Okay, so, isa lang din ang makikita yung diamond. Assume lang to Ganon yung tamang criteria niya. Ito, number of, ay mali, itong 1 na naka-red, kung naka-shade siya yung shape, naka-shade din yung diamonds. Pag hindi, hindi rin naka-shade yung diamonds. Sa pangalawang criteria, number of sides, yun din yung number of triangles. Ngayon, dalawa tayong makitang pattern ng pagkakasunod-sunod dito. Yun yung titignan natin, criteria ng dalawa na yan. Sa first choice natin, ilan kaya, o tama to, di ba? Sa unang criteria natin, yes, shaded siya. Okay, gamit tayo ibang color para di nakalito. Shaded siya. Okay? Shaded din yung diamond. Tama ito. Sa unang criteria, tama siya sa unang criteria. Sa pangalawang criteria, number of sides, number of diamonds. Ilan kaya ang side nito? Isa, dalawa. Okay. Gamit tayong ibang color. Sorry. So, isa, dalawa. Assume natin na isa din ito. Tatlo. Dapat tatlo yung triangles. Diamonds dito sa gilid niya. Bakit? Kasi ang pangalawang criteria natin, number of sides, number of diamonds. Ang side nito, assume natin na isa na rin to. Isa, dalawa, tatlo. Dapat tatlo yung diamond sa gilid niya. So, hindi siya pumasok dito sa pangalawang criteria natin. Which is, eliminate natin ito. Dito naman, ang assume natin na isang side lang to katulad ng criteria yung ginawa natin dito. Number of side, number of diamond. Isang side, isang diamond. Isang side, 4 na diamond. Tama ba? Hindi. So, hindi rin siya pumasok sa criteria ng pangalawa. Sa unang criteria kaya, pumasok kaya siya doon?
na shaded yung shape, shaded din yung diamond. Hindi siya shaded pero shaded yung diamond. Hindi rin siya pumasok sa unang criteria. So eliminate na rin natin to. Sa pangatlo naman, sa unang criteria tayo tingin. Okay? Kung shaded ang shape, shaded din dapat diamonds. Shaded ang shape, hindi shaded ang diamond. Pasok ba? Hindi. So, hindi siya pasok. Ibig sabihin, eliminate mo na agad. Pero sige, tignan pa natin yung ikalawang criteria. Pasok kaya siya dyan? Number of side. Ang kanyang side ay 3. Yan, 1, 2, 3. Ang kanyang number of diamonds, 3 din. Pasok sana siya sa pangalawa nating criteria. Okay? Pasok siya eh. 3 number of sides, 3 number of diamonds. Pero hindi siya pumasok dun sa criteria na una na shaded yung shape, dapat shaded din yung diamond. So, eliminate natin to. Ngayon, dito tayo titingin kung pasok siya sa criteria natin na dalawa. Sa unang criteria, ulit, ano yung una? Pag shaded yung shape, shaded din yung diamond. Pag hindi shaded, hindi shaded yung diamond. Hindi shaded yung shape, hindi shaded yung diamond. Which is, pasok siya sa unang criteria. Sa pangalawa nating criteria, number of sides, number of diamonds. Di ba ang assume natin dito ay isa? So, isa, number of side, o kunwari, isang number of side, isang number of diamond, which is, pasok din siya sa pangalawa. Tama? Ibig sabihin ng ating sagot ay letter D. Ganyan. So, nakuha natin yung sagot sa power ng elimination sa choices katumingin. Gamit ang criteria kung paano, kung ano yung belong dito sa tatlo na ito. Okay, for the last item of this video, try nyo munang sagutan, pause nyo yung video, and then, yun, after nyong masagutan, play nyo na lang ulit. Medyo tricky tong question na to, kaya siguro hindi tricky, no? Kung alam nyo yung pattern, kung ano yung ginamit na pattern ng gumawa ng exam. Okay? So, I assume na may sagot na kayo. So, hindi ko muna ipapakita yung sagot or isasabihin kung alin dyan yung sagot. So, try mo natin sagutan. Ang pattern na makikita nyo dito ay itong bilang ng mga rectangles na walang shade or kulay puti. Ito ay 2, ito ay 3, di ba? Ito ay 5. So, ano kaya dyan yung kasunod? Kung i-add ko to ng isa, magiging 3. Kung i-add ko naman to ng isa, 4 lang. So, hindi 5. Pero kung dalawa, ayan, 5. Kung ito ay a-add natin ng 3, o makikita ninyo dito ay 8 dapat ito. Okay? Kasi yung pinang-add ko dito sa una ay isa. Tapos nung sa susunod naman, tinaasan ko pa ng isa yung pinang-add ko, which is naging 2. Then, sa next naman, tinaasan ko ulit ng isa yung pinang-add ko. 2 plus 1, naging 3. So, nakuha yung 8. Okay? Isa yan sa pwede ninyong makuhang pattern. Ibig sabihin, yung number of rectangle na walang shade na kasunod ay dapat 8. Kasi ito, 5 eh. Tama? 5 siya. So, sa choices na yan, ang may 8 dyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito 7 lang. So, eliminate mo na to. Sa letter B naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito 8. So, ito yung sagot. Okay, then dito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito ay 9. So, eliminate mo na to or tanggalin mo na yan. Then, ito ay 10. 2, 4, 6, 8, 10. So, hindi rin ito yung sagot. Kasi 10 yung number of rectangles na hindi shaded. Another pattern na pwede nyong makuha dito ay yung Fibonacci sequence. Ano yon? Yun yung kapag, para makuha mo yung sunod na number, i-add mo yung
bago yung sagot. Okay, ano ibig sabihin nun? Anong bago yung sagot? I-add mo yung dalawang first number. Kunwari may x ka dito. Tapos may isa pang number, may x. Para makuha mo yung sunod na number, i-add mo yung dalawa na yan. Okay? So, kunwari nakuha mo na yung sagot. Para makuha mo ulit yung sunod, i-add mo tong dalawa. Itong dalawa bago yung sagot or bago yung susunod. Yung tagdadalawa lang. Okay? Ganon yung pwede nyo pang makuhang pattern, which is 2 plus 3 is equals 5. Para makuha ko yung sunod, pag-plus ko tong dalawa na to. 3 plus 5 is equals 8. Fibonacci sequence yun. Okay? Yung iba naman sa other items, no? Hindi Fibonacci sequence yung ginagawa nila. Yung iba ay even number. Tama ba? Even number. 2, 4, 6, 8. Ganon. Kung even number yung pattern, okay? Kasi ito hindi to even number. Fibonacci sequence to. Pwede rin naman yung pagkakasunod-sunod ay odd number, which is 1, 3, 5, and then 7. Okay? Depende sa gagawa ng exam. So, yung tatlo na yon yung binanggit ko, Fibonacci sequence, yung odd number, yung even number na pagkakasunod-sunod. Kailan ma-familiarize kayo doon. Okay? Kasi nilalagay din sila sa abstract reasoning test. Pwede din silang ilagay sa mental ability. Yan, nung nag-entrance exam ako sa UST, may mental ability doon. So, yon may ganon. May odd number, may arithmetic sequence, may geometric sequence. Aralin nyo din yon. Sa mental ability yun ha. Tapos sa abstract reasoning test na pagkakasunod-sunod or hinahanap yung susunod, pwede rin yung gamitin. Okay, pag wala na talaga kayong makitang pattern, pwede nyo try na, what if even number to? What if odd number to? What if Fibonacci sequence to? Okay, ganon. So, hindi siguro to ganun ka-tricky sa iba, lalo na yung laging nanonood ng mga video ng abstract reasoning test at sanay na sa mga pattern. Pero sa mga baguhan pa lang, ayan, mananakit yung ulo nila kung ano yung kasunod. Okay, so I hope this helped itong video na to. That's the end for this video. So, I hope na perfect ninyo, no? Lahat ng 5 item natin ay tama. Nakuha ninyo yung tamang sagot. Comment nyo nga yung 5/5 kung naka 5/5 kayo, or kung 4 lang, pwede rin naman 4/5. So, pag may mga questions kayo, pwede nyo i-email dito sa email niya, no? wb@gmail.com. Kunwari may mga items kayo na meron dyan sa inyo, sa reviewer ninyo, then gusto nyo bigyan natin ng paliwanag, pwede naman send nyo dito. Okay? So, tatry natin sagutan sa next video. Okay, so yun lang. Sana sa mga mag-entrance exam or may mga other exams na may abstract reasoning test, sana makapasa kayo and makatulong tong video na to. See you in my next video. Bye-bye!